May mangyayari daw po na isang katakot-takot na lindol ngayong araw. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Eto, pag-usapan po natin itong kalat na kalat, viral po ito ngayon sa social media. Ngayong araw daw po mga sangkay. Di ko alam anong oras, pero basta ngayong araw, magaganap daw po ang matinding pagyanig dito sa Asia. So, totoo kaya ito? Pag-usapan po natin. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na, matatawag po natin ito na world news kasi grabe itong nangyari ngayon sa Japan, mga sangkay. Actually, kasama daw po dito ang Pilipinas, Diyos mio marimar. Nung damay daw po sa isang matinding pagyanig. Dahil po ito sa isang, sabi po doon, para pusang prophecy, ano ba tawag doon, na isinulat po, ginawa po sa parang comics po ito sa Japan. Ngayon, ito po yan mga sangkay. July 5. So, ngayong araw po ito. July 5, sabi pa po dito, Japan travel drops over manga earthquake prophecy. So, nakasulat po ito sa parang comics ng Japan, mga sangkay. Ngayon, ang problema, yung mga nagta-travel papuntang Japan, kumaunti. Yung mga, sana, magta-travel papunta doon, mamamasyal. Diba? Magtutour. Hindi na po tumuloy. Dahil po dyan, mga sangkay. Kaya po dito sabi, do you believe this? A manga from 1999 is now shaking Japan's tourism industry. O ngayon, ito yan, mga sangkay. Ayan. Is Japan's manga mega? Ito, tinatawag po ito na mega. Okay? Mega quick. Ibig sabihin, sobrang lawak po na ito, mga sangkay. Mega earthquake na mangyayari doon daw po sa Japan at magkakaroon daw po ng isang malakas na tsunami na kaya daw pong makarating sa Pilipinas. Kasi sobrang lakas daw po talaga na magaganap. Well, ngayong araw po ito, abang-abang talaga ito, mga sangkay, ngayon din. Yan a manga novel's prediction has fueled rumors that a mega earthquake will hit Japan on Saturday. Oh, today, mga sangkay. Halos parehas lang naman po tayo sa Japan. Social media posts claiming that disaster will strike. Oh, ayun, mga sangkay, nag-attract po ito ng millions of viewers. Hanggang ngayon, kalat na kalat po ito, mga sangkay. Na sabi po dito, may isa nga pong nangyari na nakasulat po doon. Ang ginawa kasi nito, yung panaginip daw po, mga sangkay, ng nagsulat nito, inilagay sa isang libro ng manga. Ngayon, lahat po ng kanyang nakita sa kanyang panaginip, isinulat po doon, tapos nangyayari daw po talaga. Ngayon, ito, mga sangkay, panoorin natin. Another doomsday prophecy? Sure, but this one might actually be different. And the date, July 5th, 2025. July 5th, ngayong araw po yan. This is Japan's Ryo Tatsuki, and she's not your typical prophet. Since the 1970s, she's been recording her dreams. So, 1970s pa, nire-record niya yung kanyang mga panaginip. Which seem to be these vivid, disturbing glimpses of the future. She eventually became a manga artist, and in 1999, she released this comic called The Future I Saw, which visualized her dream premonitions. And at first, nobody paid attention until her predictions started coming true. And out of 15 dreams, 13 have reportedly come to pass. Okay. Sa 15 na panaginip, 13 daw po yung nangyari. Naganap, mga sangkay. In 1976, she dreamt of Freddie Mercury's death, which happened only 15 years later. In 1992, she foresaw Princess Diana's death, which came true 5 years later in 1997. And she even predicted the 1995 Kobe, Japan earthquake, down to the exact year. But the moment that really shocked people was her eerily accurate vision of the 2011 tsunami. Yan daw po talaga sobrang accurate, mga sangkay. Fukushima disaster, decades before it happened. Grabe. One of her dreams described a strange illness in 2020 spreading from Asia,
causing global panic, lockdowns, and mass confusion. So lahat po nun, mga sangkay, nakita na daw po niya sa panaginip din. Sinulat sa, parang comics lang po siya. Ngayon, ang nangyari, ito. Sabi po doon, mga sangkay, sa balita, dahil daw po dyan, sa prediction na yan, sa manga comic book, na tinatawag na The Future I Saw, ayon po dito, yung mga turista sa Japan, bumagsak. Natakot sila, mga sangkay, kasi nangyayari nga raw po eh. Kaya problemado ngayon ng Japan, mga sangkay. Eto, panoorin po natin. This might be the creepiest Japanese book you'll ever read. Author Tatsukiro had been writing dream journals since the 1970s, recording vivid visions she saw while asleep. In 1999, she compiled those dreams into a manga 1999, mga sangkay, kinumpiled. titled The Future I Saw. And guess what? On the book cover, it says a great disaster will occur in March 2011. Grabe. And as we all know, a huge earthquake happened in Japan in March 2011. Naalala ko yan, mga sangkay. Nung time na yan, 2011, nasa Bible school pa po ako dyan. Nag-aaral pa po ako sa theology, no? Study of theology. Ngayon, mga sangkay, binalita po yan. Diyos mio, marimar, nakita namin. Hindi pa uso dati yung mga kagaya na ngayon ng mga cellphone, pero yung, alam nyo dati yung mga cellphone na mayroon pong TV, di ba? Doon po, mga sangkay, kitang-kita anong nangyari at that time sa The Japan. book contains 15 predictions and 13 of them have already come true. Including the death of Princess Diana and Freddie Mercury. In 2021, she published a new version with more dreams added, which is this one. And what is most terrifying, a dream she had at 4:18 a.m. on Ayun, 4:18 a.m., July 5th, 2021. Sabi po dito, mga sangkay. July 5th, 2021, which is the main thing about this new book. In that dream, the seafloor between Japan and the Philippines explodes. Giant waves spread in all directions. A huge tsunami crashes into Japan. Ayan. Pacific coast of Japan is swallowed. She believes this dream points to a massive disaster in July 2025, though not necessarily on the 5th. And because So, naging ano siya, mga sangkay, July 2025. July 5, 2025. of this book, some tourists are canceling their trip to Japan. The thing is, would you believe? This might be the creepiest. Okay. So, yan po, mga sangkay, yung information about dyan. So, talagang maraming kinakabahan, mga sangkay, no? Pero sa Biblia naman, ang pinaka-accurate talaga ng prophecy nasa Biblia, no? Sobrang kikilabutan kayo. Lalong-lalo na po about sa mga pandemic, na naganap, mga sangkay, lahat ng yan nakasulat sa Bible. Yung mga digmaan, nagaganap, yung mga natural disaster, mga lindol, lahat ng yan ay nakapropesiya na sa Biblia. At tinatawag po yan, mga sangkay, na the last of many last days. No? Bago po ang pagbabalik ni Jesus Christ, magaganap daw po muna yan. And it's happening right now, mga sangkay. That's why, many Christians, lahat po ng Kristiyano ngayon na naniniwala na talagang ang hinihintay na lamang po rapture, mga sangkay, no? Bago po, kumbaga, maganap ang mas matitindi pang pasakit sa mundo sa araw ng tribulation. But here we go nga, mga sangkay, no? Ito po ang, matatawag ba ito na propesya or what, mga sangkay? Kasi nakasulat po sa manga eh. Ngayon, ito, tuloy natin. Sounds a little too familiar. And now all eyes are on her next prophecy, July 5th, 2025. Allegedly, this massive catastrophe is going to strike East and Southeast Asia. July 5th, 2025 po yan, mga sangkay. Kasama po dyan yung Pilipinas. Ito po yun, no? Ito yung matinding pagyanig, mga sangkay. Tapos tatama din daw po sa ating bansa. Grabe. Some believe it'll be a tsunami triggered by seismic activity between Japan and the Philippines. And people are paying attention. Flight bookings to Japan and Hong Kong have dropped 83% for early Grabe, sobrang laking nawala, mga sangkay, ng mga turista. July. Some are even calling for tourists to cancel their trips. Now, skeptics and debunkers call this mere coincidence, but here's the twist. We've also got predictions from Nostradamus, who pointed to the mid-2020s as a time of serious upheaval. And even Baba Vanga, the infamous blind Bulgarian psychic, predicted a major shift in 2025 as well. Grabe. Could they all be connected? Of course, you have to take these things with a huge grain of salt. Most of the time, predictions and visions of the future don't come true at all. And
Even Ryo Tatsuki herself said that the date might not be exact, although it seems that something is definitely in the air. So, what do you think? Make sure to leave a comment with your... Okay. So kayo mga sangkay, ano ang opinion nyo dyan? Ito yan, oh. July 5, 2025. Maraming natatakot ngayon mga sangkay. Ngayong araw po mismo yan. No, so abangan natin sa mga balitaan kung ano magaganap. Alright? Pero ang pinakamahalaga sa lahat, we have to pray, and pray. Because I know, mga sangkay, that we are living in the last of many last days. No? Bago po ang pagbabalik ni Jesus. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.